Pero noong araw ng Biyernes, nakakapanaginip ako, no? Kasi may nakita ako mga pagtitipon. Alam ko, denominational. At lumapit ako at nagusisa sa kanila. Marami sila, masaya sila nagtitipon. At tanong ko isa-isa, ano bang meron? Yung pala meron, spiritual gathering sila. At yun, naitanong ko, tandaan ko lang yung naitanong ko, saan kayo galing pa? Kasi ang dami ninyo. Alam niyo, sinabi sa akin kung saan lugar sila galing. Dulo-dulo pa lang Pilipinas, halos eh. Binanggit niya sa akin, sabi ko, grabe ito, nakarating dito sa dako namin, pero sa malayong lugar pa. Nag-isip ngayon ako sa sarili ko, sabi ko, ba't kailangan pang gawin nila ito? Sabi ko, habang naupo ako sa bangketa, nag-isip ako, sabi ko, meron naman Facebook. Pero parang inisip ko yung Facebook, parang kulang eh. Parang hindi sapat. Dahil yung mga tao nito, ibig sabihin pala may sakripisyo, you know? Kasi tinanong ko, ang layo ng lugar nila. Hindi ko na ma-imagine eh. Basta napakalayo. Dulo ng Pilipinas, mga anak, nakarating dito. At noong nagtanong ako, meron pala silang spiritual gathering. Ayan, busy sila. At wala akong makausap na tao. Yun lang yung mga napagtanungan ko. Kung ano meron, kung anong purpose. May spiritual gathering. Pero sa puso ko, nalulungkot ako. Kasi alam natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon. So, say amen. Kasi kung katulad nung araw na kapag may gathering, pasok lang tayo, di ba? Akala natin, okay lang. Di ba? Basta may gathering, punta ka dyan, sama ka dyan, acceptable yan. Tatanggapin yan. Pero ngayon, iba eh. Pag may gathering dyan, di ba? Parang nagdadalawang isip ka, di ba? Depende sa layunin mo. Kung ikaw ay magjo-join, pikit mata kayong sasamba, magpupuri sa Panginoon, nasama-sama, tinatanggap naman ng Panginoon yon. Kaya lang sa mga tao na may pinagpahayagan na ng Panginoon, iba na. Dahil mas gusto nila ibahagi yung mas liwanag na kanilang natanggap, ano? Amen? So, sabi ko sa Panginoon, Lord, meron naman Facebook eh. Pero bakit gano'n? Parang wala nanonood sa Facebook namin. Isip ko na para itong Facebook eh. Kailangan yata may salapi ka, no? Babayad ka para maraming makarinig, ano? Parang gano'n eh. Kasi minsan na nag-alok sa akin dyan eh. If you want to update ganito, monthly, magbabayad kang ganito. Hindi ko lang masyado inintindi. Maybe siya rin yan, yung Facebook na yan. Kasi random naman natin eh. Pero parang pinakita sa akin doon. Hindi sapat yung ganong bagay. At kailangan may personal din na pag-deal sa mga tao. At yung Sabado nga, nagdadalawang isip ko dahil nakaprograma na eh. Sabi ko, wala na yata akong lugar dito ah. Kasi nakaprograma na nung imbitahan ako. Ano na. Alam ko na yun kung ano mangyayari. Pero sa akin, sa sarili ko, ginagalang ko naman sila. Dahil ako'y tapat kausap. Pag may tiwala ka sa akin, may tiwala rin ako sa iyo. Pero maging tapat lang.
bawat programa para maging tapat ang Diyos sa atin. So, notice ako, kung uupo lang ako, tanggap ko na yon at hindi na ako magsasalita. Kung hindi nila nagugustuhan yung aral ko, tanggap ko na rin yon. Dahil ang Diyos na lang ang bahala. Ang purpose ko na lang, ganito. Saan ba ako dadalhin ng Panginoon? Tinatanong ko ang Panginoon eh. Kaya nga nung tinanong ko siya, binigyan ako ng mahimbing na tulog at nanaginip nga ako. Yung panaginip na yun, sarap ng tulog ko, tapos ang liwanag. Parang sinasabi niya, kailangan kong ibahagi sa malalayo. Dahil nung una pa man ay nagkaroon ako ng panaginip din na ako'y naghihintay ng train. Mga high-tech ang train sa panahon na yun eh. Sandali lang makabiyahe ka eh. Sa panahon ng panaginip ko. Hindi na yung maghihintay ka na parang tutuban, maghintay ka na 1 oras na 2, hindi eh. Parang MRT na may nandyan at malalayo yung nararating. Sabi ko, ito pala yung panahon na darating ng Panginoon. Dadami ang mga train, yung mga MRT, LRT na dadami yan at bibilis ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So nandun ako, sabi ko. Inisip ko bakit ako nagbabiyahe dito. Pwede naman Facebook. Isang ganun katwiran natin, di ba? Facebook. Pero parang pinakita sa akin, kaya yung mga tao na yan, di sana sa Facebook na lang sila nagtipon. Ang layo ng pinanggalingan eh. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas para magawa ko. Kaya salamat sa Panginoon, gagawin niya yon. Di ba, may pangako, shall renew their strength. O magpapalibago sila ng lakas. Depende yun sa desire natin at kung saan natin gagamitin yung lakas natin, di ba? So, say amen? Minsan malakas na tayo pero sa iba natin ginagamit yung lakas natin. Kasi para maputungan tayo ng gintong corona, kailangan ang pagkikibaka natin sa spiritual. Hindi sa physical. Doon tayo nakikipagdigmaan. Kaya nga sabi nga ng kanta, di ba? Just keep on the firing line. Doon ka sa mga nagpuputukan. Sabi siya, amen? Kung ikaw ay sundalo ni Kristo, kung ikaw ay sundalo ni Kristo, pag merong bakbakan, doon ka sa firing lane, di ba? Hindi ka doon sa taguan. Tama po? If you are, ano ba sabi ng awit? If you are in the battle for the Lord and right, keep on the firing lane. Kailangan na doon ka sa humaharap ka, diba? Tama? Sa bakbakan, sa labanan. So, sabi ko, tinatamad na ako umalis eh. Kasi wala naman nangyayari habang panahon eh. Naghihintay tayo ng pagbabago. Pero parang kailangan kong magtiis talaga eh. At hihintayin na lang kung anong gagawin ng Panginoon. Pero salamat sa dulo, pinakatulo. Kung ilang oras yon, kung yun ay 5 oras, 6 na oras, yung 20 minutes bago mag-uwian. Salamat naman at napahintulutan at nakapagmensahe tayo. I believe bago sa kanilang pandinig ito, kaya lang hindi rin napahintulutan ng ng question and answer, Maraming gusto magtanong eh. Kaya lang 20 minutes lang. So, say amen.
Pero ako naniniwala, kung ang desire ng tao ay magsettle ng truth, sa panahon ng mga alagad, hindi issue yung umaga na, gabi na, o ano. Diba? Importante, nandito tayo sa upper room, nagpupuri tayo sa Panginoon at inaalam natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Naalala ko nung araw, no? Pag yung pastor naging kaibigan ko, hindi ko iwanan yon. Minsan doon ako natutulog sa kanila. Question and answer yon. Doon ako natutulog. Siguro nabibwisit na rin sa akin, ano? So, yun ay sa desire ko na malaman anong totoo. Dahil buhay yan di ba? Tama? May namumuong takot at may pag-asa at pagnanasa sa buhay na walang hanggan. So, ganun dapat tayo. Lalo na't may naririnig tayong bago sa pandinig natin. Dahil kung yun ay papakinggan at patatago sila sa kabilang tenga, mga anak, para nililimitahan natin yung kagalakad natin sa mga ganong bagay. Basta ako hanggang dito lang, tama na, period. Pero sa may mga takot sa Diyos, isa nga, nagbabasa tayo ng Biblia, di ba? Naalala ko, naghahanap ako ng standard bearer Hindi ko makita standard bearer Walang bago, sabi ko. Pero nakita ko, hindi na ako magkatulog. Hanggang sa, hindi ko na tinigilan yan, mga anak, mga kapatid. So, yan ang buhay na walang hanggan, na maunawaan natin siya. At dapat pahalagahan natin. So, say amen. Lalo na namamalas natin ang panahon ng pagparito ay nasa bungad na. Kasi baka magsilbing mangmang na dalaga ang isang tao kapag ka ang kanyang ilawan ay kinulang sa langis. Kasi titimbangin tayo Titimbangin. Sana eksakto, no? Hindi kulang, di ba? Pagkasapat ang langis mo, nag-aapoy ka pala sa Panginoon, nagwawaga ka, ay welcome ka sa rapture. Pero kapag ka namamatay-matay na ganon, mga anak, sabihin ng Panginoon, diyan ka muna sa Great Tribulation. I know you not. Dahil hindi mo rin ako kilala. Whosoever shall call in the name of the Lord shall be saved. Shall we say amen? Ang tinutukoy doon ang Great Tribulation. Paano kung hindi mo alam ang pangalan, ang tunay na pangalan ng Panginoon? Paano ka tatawag? Tama. Meron lamang isang pangalan na makapangyarihan na higit sa lahat ng pangalan. Shall we say amen? Amen. At meron lamang isang pangalan na sa silong ng langit na ibinigay na sukat ikaligtas ng tao. Amen. At yung pangalan na yan sa wikang Hebreo, Yahushua, the Messiah. Ang mga tao nagtatalo para sa Isaiah 9:6. His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Prince of Peace. O kita mo, yung anak, Mighty God. The Everlasting Father, yung anak. So, pagka ganyan, lack of revelated oil yan. Yung mga ganong unawa. Ang sabi? His name shall be called. Yung pangalan ng bata. Kaya nga, sabi na nga ng bata, I have come
In my Father's name. Father's name yung dala-dala ko. His name is Yah. Psalm 68 verse 4. So yung mga ganong bagay na may pagmumulat, dapat pinapahalagaan ng tao yan. So, amen. Kasi pag sinabi ng Panginoon, I know you not, problema ka. Stagnant. Magpapatuloy kayo, nagtatanong, what is the name of the Father? What is the name of the Son? Diba, yan ang hamon ng Salmo, diba? Ng Proverbs. What is the name of his Father and what is the name of his Son? If thou can tell. Diba, yan ang hamon, ano? Ako, masasabi mo. Sige nga, may revelasyon ka. Galing ka sa propeta. Sige, paliwanag mo. What is the name of the Father and what is the name of his Son? Hamon yun eh, di ba? Mga anak, huwag na mangyayari na masayang, ano? Nagpasakit ang Panginoon eh. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Napakahalaga na malinisan tayo ng buong katotohanan. Dahil yan ang dalangin ng Panginoong Jesus sa Ama. Shall we say amen? Ha? So, gawin natin. Mahalin natin ang Panginoon ng buong buhay natin. Love the Lord thy God with all your might, with all your strength, with all your being. So, say amen. Buo yun. Hindi yung strength natin. Sinasayang lang natin sa walang patutunguhan. So, say amen. Pakalagaan natin ang buhay. Piliin natin ang buhay. Sige po, manalangin tayo at may share po ako sa inyo. May kaugnayan ito, no, sa pagkilala pa rin natin sa Panginoon. Yung nakaraan ay patungkol sa ministering spirit at sa kanyang pangalan ay ngayon naman gusto ko ibahagi naman yung indwelling spirit. Ano? Amen? The same spirit yung binabanggit ko, but this time yung pananahanan. Sige po, manalangin tayo. Amang banal na nasa langit, muli Panginoon ay salamat sa mga pagkakataon binigay mo sa aming mga buhay upang kami patuloy mong magamit sa anumang kaparaanan, Panginoon, na hindi kami nagsasayang ng panahon, kundi buong puso, isipan, kalakasan na maihahandog sa iyong harapan. Panginoon, naway maging katanggap-tanggap kami at naway kasihan mo, Panginoon, pahiran mo ang bawat gawang ito, Panginoon, upang alis ng mga pagod ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, at nang magbigay ng katatagan na totoo nga na ikaw ang nandoon, na sa kanila'y pumapatnubay, Panginoon. Naway kasihan mo kami, ituro mo sa amin, tulad ng una sa iyong mga alagad, upang aming tunguhin na may kalayaan at kagalakan ang sinamang may kagalakan na makinig at mag-aral sa iyong mga salita. Naway patuloy na pagpapakumbang loob sa mga anak mo sa panahong ito, Panginoon, na ikaw ay hahatol. Buksan mo ang kanilang mga kaisipan. At gayon din kami, Panginoon, na narito. At sa kanila na mga nakakita na, nakakilala na huwag ilagay ang kanilang mga buhay sa mga bagay na nasisira at lilipas, kundi sa mga bagay na hindi
wawakas, Panginoon. At yan ay buhay na walang hanggan sa pangalan ng Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Patnubayan mo po ang iyong maliit na anak at ang bawat nakikinig sa oras na ito. Maging ang aming online na pag-ugnayan sa iba, Panginoon, kasiyan mo at patnubayan sa pangalan ni Yahushua, ang aming Misaya, ang banal ni Israel. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So ito yon, yung patungkol dito sa indwelling spirit. Noong nakaraan ay nakapanood ako ng isang pagtitipon, sa pagtitipon na yon na aking pinakinggan. Ito dati na hindi na bago to, na ang sabi ng tao ay kailangan matanggap mo yung dalawang espiritu na yon. Yung Spirit of the Father tsaka yung Spirit of the Son. So, say amen. Pero yun ay sinasalita niya without understanding. Na totoo yun, na kailangan matanggap mo ang Espiritu ni Kristo. Sabi sa amen. Pero may malalim na pagkaunawa doon kapag sinabi mong Espiritu ni Kristo. Sabi sa amen. At pag sinabi namang natanggap mo ba ang Espiritu ng Diyos? Yung Espiritu ng Creator, the Spirit of Life, natural. Kailangan yan, di ba? Ngayon ang magiging tanong ngayon ay ganito. Ilang Espiritu ngayon na natanggap mo? Kung may Espiritu ka ng tao, at kung may Espiritu ka rin ng Panginoon Diyos. Shall we say amen? Kaya nga, pag sinabing Spirit of Christ, may malaking question doon. May misteryo nangyari doon. Amen? Pero kapag sinabi bang Spirit of the Father is dwelling in me, walang problema. Tama. At kapag sinabi mong the Spirit of the Father and the Spirit of Christ, ay dalawa yung bagay na yan, magkakaproblema ka. We receive only one Spirit. Shall we say amen? At ano yung Espiritu na yun, nag-iisa na natanggap natin? Yun ang malaking question. Yun ang tanong natin ngayon. Sapagkat yung nag-iisang Espiritu na yun, ito ang nagbigay ng buhay sa atin. Yung indwelling spirit. So, say amen? Kaya tanongin ko muna kayo, si Kristo ba nakatanggap ng fullness of the Spirit of God? Nakatanggap ba si Kristo? Amen! So, bago si Kristo nagbigay ng buhay, siya yung unang-unang tumanggap ng buhay. Tama? Amen? Amen. Siya yung unang-una, yung panganay sa mga magkakapatid. At yung Espiritu na yon na nasa kanya ngayon, walang iba kundi yung Spirit of the Father. Shall we say amen? At tandaan natin, kung ihihiwalay mo muna yung Spirit of the Father and the Spirit of Christ, hindi ito makapagbibigay ng buhay. Tama. Amen. Kapag ka
Ang Spirit of the Father, dahil di yan makakatahan kung walang Redeemer, kung walang mediator. Kaya, unang nakatanggap ang mediator. For what purpose? Ano ang layunin? Dahil, sabi dito, no? Ano sabi ni John the Baptist? Grabe siya. Lalim na. Matthew chapter 3 verse 17 to 11. I indeed immerse you, or I indeed baptize you, immerse, lubog sa tubig. I indeed immerse you in water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall immerse you in the set-apart spirit and fire. God is a fire na tumutupok ng lumang pagkatao. Shall we say amen? So spirit, set-apart spirit and fire. Sinabi ba ditong John he shall baptize you with the spirits? O say amen. Kasi ang gusto ng isang mangangaral na yon, ang gusto niya, natanggap mo yung espiritu ng tao at natanggap mo rin yung espiritu ng Panginoon Diyos. So yun ang question natin ngayon. Natanggap mo ba yung espiritu ng tao? O yung espiritu ng Diyos na natanggap mo? Yun ang magiging question ngayon. Kasi sabi doon ng Biblia ni Pablo, uminom lang tayo ng isang espiritu. So, say amen. Isang espiritu lang yun na inam natin. At yan ang sabi dito, he shall immerse you in the set-apart spirit, not spirits. His winnowing fork is in his hand, and he shall thoroughly cleanse his threshing floor and gather his wheat into the storehouse. Ano ito, no? Yung tawag dito, yung pananalitang malabo ito, ano? Ibig sabihin ito sa spiritual. But the chaff, yung ipa, walang laman, hindi mapapakinabangan, he shall burn with unquenchable fire. Then Yahushua came from Galilee to Yohanan at the Yarden. Ano yung Yarden, Johnson? Garden? Yarden. To be immersed by him. O yung water yata. Tama ba ako? Sa King James niyo. Ano ba yung gamit yung Bible? At the Yarden, to be immersed by him, water. Yan, water. Maring water ito. O kaya doon sa river, no? Tingnan niyo. But Yohanan was hindering him, saying, I indeed to be immersed by you, and you come to me. But Yahshua answering said to him, permit it now, for thus it is fitting for us to feel all righteousness. Then he permitted him.
And having been immersed, si Kristo, binautismo ni Juan, Yeshua went up immediately from water, and see the heavens were open, and he saw the Spirit of Elohim descending like a dove and coming upon him. So nakita ni Juan yung Espiritu ng Ama. Tumatahan ngayon kay bumaba at pumanahanan kay Yeshua. So amen. And see a voice out of the heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I delight." So nakita natin, nagsalita yung Espiritu ng Ama sa langit. Tama? Sa gitna ng mga tao at sa harapan ng kanyang bugtong na anak. So dito na lang malinaw ito, mga anak, na yung sinasabi nilang yung ama hindi ng anak malabo yun, So say amen. Kasi may nangusap sa langit "This is my beloved Son, in whom I delight." At sabi ni Juan, kapag nakita niyo siya, "Who's coming after me, that is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear, he shall immerse you in the set apart Spirit," or Holy Spirit. "He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire." Si Kristo ang magbabautismo pala sa atin with the Spirit and with fire. So paano niya ang gagawin yon? Through His mediatorial office. Shall we say amen? Jesus Christ, or Yeshua, the Messiah, sitting in the right hand of the power of Elohim. Shall we say amen? Nagmi-medium siya ngayon. Siya yung gumaganap bilang Diyos. Sabihin na natin ng diretso, Kasi yung Panginoon, ibinigay sa Kanya yung authority and power. Tama? Amen. At may kakayahan siya. May autoridad siya. Meron siyang kapangyarihan, mga anak, para gawin yung pinagagawa siya sa Kanya. Sabi ni Juan, "He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire." So ano sabi? Holy Spirit or spirits? Spirit. So amen. So matutupad ngayon yung sinabi ni Pablo, yung 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Tingnan natin ang pagkakasabi ni Pablo. "For indeed by one Spirit we were all immersed into one body." So yung body of Christ na yan, composed of believers, tinawag sila body of Christ, di ba? Sabi dito, "For indeed by one Spirit we," lahat sila, walang exempted doon, "we're all immersed into one body, whether Yehudim or Greeks, whether Jew or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink into one Spirit." Pinipilit kasi ng tao na dalawa Natanggap mo yung Espiritu ng tao, natanggap mo rin yung Espiritu ng Panginoon Diyos. Samantalang isa lamang ang source of life. Agree ba tayo? Sino yung source of life? Yung Diyos na sumasa lahat-lahat. At nakita naman natin, di ba, nasa langit siya, di ba? At sinabi, "This is my beloved Son,
The Son can do nothing, sabi doon. Di ba? But the Father doing all these works, sabi niya. Bumaba ngayon yung Espiritu na ngayon ng Ama sa Kanya. At ipinagagawa ng Ama sa Kanya yung nais niyang ipagawa. So may commander doon, di ba? Sino yung commander? Yung tumahan sa Kanya. Tama. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish but have an eternal life. Isa lang ang source of life. Amen. Well, ang nangyari dito, nagawa ni Kristo na bumautismo sa bawat mananampalataya sa body of Christ ng Espiritu na yon na siyang buhay. Paano niya nagawa yon? Because of the authority from His Father. So, say amen. Hindi niya ginawa yan sa sarili lang niya, kundi kung ano yung iniutos ng Ama. Dahil pumanahan ng Ama sa Kanya para maging imahe siya ng Ama. Ang Ama ay gumagawa at ako rin naman ay gumagawa, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Yahushua. So we say amen. So ibig sabihin, ang ating Panginoong Yahushua nagpapasakop kung ano ang dealing nila ng Ama. So we say amen. Kung ano ang pinagagawa ng Ama sa Kanya, sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Shall we say amen? Naparito ako para gawin, gampanan ang pinagagawa ng Ama. Naparito ako para ipakilala hindi ang aking sarili, kundi ang Ama. Shall we say amen? Kaya galit na galit yung mga Hudyo eh. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, hindi niyo ako tinatanggap. So dito, by one Spirit, we were all immersed into one body. Hindi sinabi ditong spirits. Shall we say amen? Dito magkakaroon kayo ng question. Pahalagahan nyo ito, mga anak, Romans chapter 8, verse 9. So dito tayo. But you are not in the flesh, but in the Spirit. Ibig sabihin, born again na siya. Tama? So, amen. Meron na siyang natanggap na Espiritu galing kay Kristo. At yung Espiritu na yon ay may isang pinanggagalingan. Sabi ko nga di ba? Yung Espiritu na yon na bumaba sa River Jordan. Sa tao, sa Son of God. Amen. If indeed the Spirit of Elohim dwells in you, you see, alam mananahan? Spirit of Elohim. And if anyone does not have the Spirit of Messiah, so magkakaroon tayo ng dalawang tanong dito. Ano ba ang tamang Espiritong matatanggap mo? Spirit of Elohim or Spirit of Messiah? Yan lang yan ang magiging question. Naintindihan natin? And if anyone does not have the Spirit of Messiah, this one is not his. So kung wala kang Espiritu ng Messiah, hindi ka rin sa Kanya. At kung hindi ka nakatanggap ng Spirit ng Messiah, hindi ka rin para nakatanggap ng Spirit of Elohim.
Pero ang tatandaan natin, sabi ni Pablo, you were made to drink into one Spirit. And if Messiah is in you, eto naman ngayon, Messiah is in you. Yun naman lang ginamit, The body is truly dead on account of sin. But the Spirit is life on account of righteousness. And if the Spirit of Him, ito naman, kanina, Spirit of God, sumunod 2 beses, Spirit of the Messiah. Ito naman ngayon, sabi dito, sa verse 11, and if the Spirit of Him who raised Yahushua from the dead dwells in you. So, kanino naman itong Espiritu na to? The Spirit of the Father. Tama. He who raised Messiah from the dead. Ito rin pala yung nagbangon sa Messiah. Amen? Sinong Espiritu yun? Spirit of the Father. He who raised Messiah from the dead shall also give life to you, to your mortal bodies, through His Spirit dwelling in you. Singular Spirit na naman. Hindi ba kayo nagtatanong sa sarili nyo kapag binabasa natin ito? Kau say amen. Spirit of the Father, Spirit of the Messiah. Pero ang sabi naman dito ni Pablo sa kabila, for indeed by one Spirit we were all immersed into the body, whether Yehudim or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink into only one. So say amen. Ngayon, ano ang maliwanag dito? Reading between the lines. Ano ang ibig sabihin ngayon kapag sinabing the Spirit of Messiah? Kaya nga sabi ko, may malalim na bagay doon pag sinabing mong Spirit of Christ at Spirit of Messiah. Dahil hindi pa naman siya tinawag na Christ nang hindi pa pumapanahan sa kanya yung Espiritu na yon ng Ama. Tama? Shall we say amen? So, anong tatahan na Espiritu sa tao para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? Na nag-iisang Espiritu? Yung Espiritu din ba ng kanyang kapwa-tao? Hindi po. O yung Espiritu ng Ama, natural, Espiritu ng Ama lamang ang makakapagbigay ng buhay. Tama? Amen. Kaya siya tinawag na Christ because the Father is dwelling in Him. At dahil tayo na bautismohan na nag-iisang Espiritu lamang, dahil sa pananahanan ng Ama sa Kanya, na ipinagkakaloob ng Panginoon na nasa langit, ang Ama, ginagamit ang Kanyang bugtong na anak na Kanyang indwelling place, at ngayon nasa kanan ng Ama para mamagitan at magbigay ng Espiritu na yon. Pag sinabi niya ating Spirit of Christ, sabi ni Kristo, I and my Father are one.
Hindi na po sila separate. Ibig sabihin, si Kristo ay nasa sa Ama. Doon na siya sa kalagayan ng kanyang tatay. Hindi na siya subject pa na matulad kay Adan, mga anak. Dahil yung mga bagay na yon ay napagtagumpayan niya. Amen. So you receive only one Spirit na magsasanctify sa inyo at magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. At walang iba. Yung Spirit of the Father. At kapag sinasabing Spirit of Christ, understood na dapat natin ito. Reading between the lines. Pag sinabi mong Spirit of Christ, ibig sabihin, the Spirit received Christ from the Father. Yung natanggap niyang Espiritu sa Ama sa River Jordan nung siya bautismohan ni John the Baptist. Shall we say amen? Yun yung nag-iisang Espiritu na lumukob sa kanya at gumawa sa pamamagitan niya. Sabi ni Kristo, gumagawa ang anak, gumagawa rin ang aking Ama. At bilang imahen ng Ama, at nasa otoridad na ibinigay ng kanyang Ama. Ibig sabihin, mga anak, hindi ibig sabihin na si Kristo nandun lang, nakaganon lang, tapos yung Ama hinihila siyang ganon. Hindi po. My mate is to do the will of the Father. Shall we say amen? Ginagampanan niya talaga yon. Hindi siya hinihila ng Ama doon. Bagamat ang Ama ay nandoon, nakapanahanan sa kanya. Sabi pa ng tao, kapag ka-Spirit of God lang na natanggap mo, wala ka raw buhay, wala ka raw kaligtasan. Samantalang itong Spirit of God ang bumuhay kay Kristo. Shall we say amen? So doon lang makikita mo na polluted ang mga kaisipan ng mga taong ito eh. Kapag sinabi mong Spirit of God, automatically yan, that is also the Spirit of Christ. Shall we say amen? Because that Spirit that dwells in you is the Spirit that raised up Christ from the dead. Tama! Yun yung nagbangon kay Kristo eh. Paano mo sasabihin kung Spirit of God lang ang nasa'yo, wala kang buhay dahil wala sa'yo si Kristo? So napakamali, di ba? Ano ang tamang unawa dito? Kailangan marunong kang umunawa, Francis. The Spirit of Christ is also the Spirit of God. Amen. Amen. Dahil hindi naman sila hiwalay na ng Ama. I and my Father, and the Father is in me. Amen. John chapter 7 verse 39, isa-isa lang natin basahin ito. Huwag na lang mo natin pilian. And this is said concerning the Spirit. Ilang Spirit? Isa eh. Which those believing in Him were about to receive. You see? Isang Espiritu lang ang natanggap eh. Singular. Walang S. For the set-apart Spirit was not yet given because Yahushua was not yet
esteem. Hindi pa siya niluluwalhati. So, kailangan luwalhatiin muna siya. Ibig sabihin, kailangan munang panahanan siya ng Ama at gampanin niya yung yung ipinagagawa ng Ama. Shall we say amen? At nang sa gayon, after His resurrection from the dead, sabi ng Panginoon, all the power is given unto me. Doon lang siya binigyan ng autoridad after na mapagtagumpay niya ang krus ng Kalbaryo. At anong sabi ni Juan? Siyang bababaan ng Espiritu na anyong kalapati, nakita niya doon. Siya rin ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Holy Spirit, singular. Shall we say amen? Inisip ng Francis, ito yung tao. Yung Espiritu ng Ama nasa kanya. Pinaghalo yun. Parang kape. Tapos pinainom sa inyo yung kapeng ganon. Saka naging 2-in-1. Sabi ni Pablo, you receive only one Spirit. And that is the Spirit that raised up Christ from the dead. Malinaw? Yung magiging tanong, bakit sinabi yung Spirit of Christ, yung Spirit of the Father? Because I and my Father are one. Hindi na kami separated. Sabi ng Panginoon, dinadalangin ko, Ama, na para sila na naniniwala at sumasampalataya sa iyo na maging isa rin naman na tulad mo, Ama, at ako ay iisa. So tayo rin pala ay magiging isa sa Ama. Shall we say amen? Amen. Bakit? Dahil sabi dito, mga anak, and sabi dito, ito'y sa papasok ng eternidad dito, dito. Sa 27, simulan ko. For He has put all under His feet. Sa paa ni Kristo. Lahat ng kaaway nilagay sa paanan niya. But when He says, or I'll put under His feet, it is clear that He who put all under Him is accepted. Sino yun nahayag doon? Walang iba kundi yung Ama. Tama? Na naglagay ng kanyang kaaway sa kanyang mga paa. Through the power of God. Amen. The Father. And when all are made subject to Him, then the Son Himself shall be subject to Him who put all under Him, in order that Elohim be all in all. Shall we say amen? Sino yung sasalat sa lahat? Ang Ama. Tama. Hindi naman sinasabi dito si Yahushua yung sasalahat-lahat Pero dahil nga sa pagiging isa niya sa Ama, sa pakikiisa niya sa Ama, because the Father is in Christ and Christ is in the Father. Sinasabi doon na ako at ang Ama'y papanahan sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun. Shall we say amen? But still, we receive only one Spirit, and that is the Spirit of the Creator. Dahil may nag-create kay Christ Shall we say amen? May lumikha sa anak, may sarili siyang body, soul, and spirit. Tama. Amen.
At ano yung nabahagi niya na espiritu ng buhay? Yung espiritu ng Ama. So, ganon din naman tayo. We receive only one Spirit. Amen. Luke 11:13. If you then, being wicked, know how to give good gifts to your children, how much more shall your Father from heaven give the set-apart Spirit to those asking Him? Singular Spirit. Ha? Shall we say amen? Hindi pa nga pinapanganak si Kristo, may buhay na eh. Alam niyo ba yun? Hindi pa nga pinapanganak si Kristo, may pangako ng eternal life doon kung kakain kayo sa tree of life. Shall we say amen? Amen. May buhay na doon na walang hanggan. Kaya lang na-miss nila yon dahil sa pagsalangsang ng tao. So, anong ginagawa? Ibinabalik ng mediator. Pabalik tayo sa Ama. Tama? At anong espiritu naman ang tatanggapin natin? Ha? Natural. Sabi ng Panginoong Jesucristo, the Father is in me, and I in the Father. Ngayon, ang ibibigay sa yung espiritu, walang iba, kundi yung spirit na natanggap ni Kristo. Hindi mismo yung espiritu ng tao, kundi yung espiritong natanggap ng tao. Shall we say amen? So, ito yung katwiran ng isang tao, no? Ito, may tanong dito. Malaking tanong ito, Magkakagulo ang mundo pagka ganoon. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Sino ba sa inyo umiiyak dito na Abba, Father? Kayo, di ba? Ama ko, di ba? Yan sabi ng tao, dahil natanggap natin yung espiritu nung anak, sumisigaw din daw siya doon ng Abba, Father. Nakikipag-duet daw sa atin. Pag ikaw nanalangin, Abba, Father, yung espiritu dito doon sumisigaw din, Abba, Father. Hindi pwedeng mangyari yun. Tama? Amen? Amen? Humihibig tayo, tumatawag tayo ng Ama ko. Dahil yung Spirit of the Father, ibinigay ni Kristo sa atin. At tumatawag tayo sa Kanya. At kapag umiiyak ka ng Abba, Father, hindi si Kristo sumasabay doon sa loob mo. Tama! It is finished. Tapos na po Di ba? Tapos na yung pag-iiyak niya doon sa cross. Wala nang iiyakan ngayon yan, sabi ng Biblia. Tama po? Ha? Wala nang suffering, wala nang iiyakan. Ba sasabihin pa ng tao, si Kristo raw umiiyak din doon sa puso. Sumasabay daw sa iyak natin, Abba, Father, Abba, Father. Ang laking mga anak Kaya kayo ako usap sa mga ganyang uri Isipin mo, si Melchizedek taong makasalanan, si Melchizedek. Tapos, sasabihin niya, si Melchizedek ayon sa pagkasiserdote ni Kristo. O si Kristo ay ayon sa pagkasiserdote ni Shem. Malaking pagkakamali yan, dapat pagsisihan ng taong ito. At dami na paniwala ng taong ito Ha? You receive the spirit of adoption. Anong ibig sabihin itong adoption? Question pa rin yan. Dahil hindi pa tayo glorified body, ina-adapt pa lamang tayo. Naintindihan natin?
Naintindihan natin. Ina-adapt pa lang tayo. Pero kapag na-glorified ka na, yun na ang kumpletong katubusan. Shall we say amen? Kasi hinihintay pa natin yung katubusan ng laman eh. Alam niyo ba yun? Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Hindi pa ito magmamana. Meron lang seal of the Holy Spirit. Meron lamang doon na nakaabang yung token na kapag ka pinalitan na itong katawang makasalanang ito, mga anak, yan yung tagumpay. Yan yung tinatawag na victory. That is swallowed up through victory. Amen? Amen. Amen. We receive the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Yung espiritu ni Kristo doon, tumatawag din ng Abba, Father. Ganon din naman tayo. Wala na, tapos na eh. Tama. Si kay Kristo, tapos na lahat. Tayo yun, tumatawag ng Ama. Dahil yung Espiritu binigay ng Ama sa Kanya, yun ang dahilan kung bakit si Kristo tumatawag sa Kanya, Abba, my Father, why thou hast forsaken me? Shall we say amen? Amen. Sabi dito, the Spirit Himself bears witness with our spirit. So, you see, may sarili kayong espiritu. That we are children of Elohim. So, yun ang fullness na ngayon. Kapag ka, at sabi 17, and if children also heirs, truly heirs of Elohim, and co-heirs with Christ, with the Messiah. Talungin ko kayo, si Christ ba nagmana o may katutubo siyang kakayahan? Sabi niya, the Son can do nothing but the Father. At sabi dito, nagmana rin si Kristo. Sama, tama. Naintindihan niyo ba ito? Binasa ko. And if children, tayo yun, also heirs, truly heirs of Elohim, and co-heirs with Messiah. Pag sinabing co-heirs with Messiah, kung paano nagmana tayo sa Ama, si Kristo nagmana rin sa Ama. Tama! Shall we say amen? Mga anak, masyadong revelated ito. Kailangan maintindihan niyo ito. Dahil ang mga tumanda na sa mensahe, wala eh. Hindi nagpakita na ng halimbawa sa pangangaral. Amen. We receive only one Spirit. Amen. Isa lang. Romans chapter 8 verse 14. For as many as are led by the Spirit of Elohim, these are the sons of Elohim. You see? Singular spirit ba o plural? Singular eh. Di ba? The Spirit of Christ, He received from the Father. So yun, kumpleto na yun. Tama. Shall we say amen? At si Kristo,
Siya yung may kapamahalaan magbautismo sa bawat mananampalataya through the power of the Holy Spirit, through the power of His Father. Yun ang malinaw. Kaya magagamit yung salitang mediator. Say amen. Ha? Kaya yung utos sa kanyang pangalan pa rin di ba? So dito yung utos ng Panginoon, una-una sa kanya siya nabubuhay, muli niyang pagkabuhay at nagbigay ng instruction sa mga alagad. Matthew 28:19, therefore go and make taught ones of all the nations, immersing them in the name of the Father and of the Son and of the set apart Spirit. So ito natalakay natin ito. Tingnan natin yung kaganapan, sa 2:38. And Cephas said to them, repent and let each one of you be immersed in the name of Yahushua Messiah. Bumagsak sa pangalang Yahushua the Messiah, yung pinakamakapangyarihang pangalan na ibinigay sa bugtong na anak. Shall we say amen? The name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit, bumagsak doon sa pangalan ng Messiah. Sabi nila, Junior. Para mas madaling maintindihan natin, totoo naman, Junior di ba? Tama ba? Amen. I have come in my Father's name. Ito Junior nga. Ayaw nila yan, lagi nilang tinutulig sa si Junior Jackson dyan. Dahil nagtuturo daw ng Junior. Mga kapatid, I have come in my Father's name. Amen. Let every one of you immerse in the name of Yahushua Messiah. Yah became a Savior for the forgiveness of sins, and you shall receive the gift of the set apart Spirit, singular gift. Yung gift of eternal life. Yung set apart Spirit, singular pa rin. Say amen. For the promise is to you and to your children. Magmula sa Israel hanggang dito, and to all who are afar off, as Yah, our Elohim, shall call. Lahat ng tatawagin sa punto na yan, sa panahon na yan, ng biyaya, kailangan makatanggap ng nag-iisang espiritu na yan. Ano? Shall we say amen? Siya lang. Ang kailangan matanggap. Walang dalawa o walang pinaghalong espiritong ganon. Kundi Spirit that he received his Father. Isa lang yung omnipotente. Hindi naman dalawa yung omnipotente. Shall we say amen? Tama ba yun? Isa lang yung omniscience. Isa lang yung omnipresence. And that is God. Isa lang siya. Wala lang ibang Diyos na lilikhain. Bago ako at pagkatapos ko, wala lang iba. Kaya kailangan maintindihan ng tao Ang dumating ay ang Messiah. Itinaas siya ng Panginoon Diyos. Inuluklok siya sa kanan. At bilang imahen. Kasi natupad yung plano, di ba? Ano sabi? Ano ang plano? Let us make man in our image and after our likeness. Natupad yan sa bugtong na anak na siyang pinakapanganay.
So, say amen. Yung pinakapanganay na nagmana ng all the fullness of the Godhead. Minana niya, ibig sabihin, pumanahan sa Kanya. At may autoridad na yung kakayahan na yan, yung kapangyarihan na yan, ay magagamit niya. Shall we say amen? Dahil pinagkatiwalaan siya ng Ama. Hindi napahiya ang Diyos sa Kanya. Tama po. Hindi napahiya ang Ama sa Kanya. At alam ng Ama yan, even from the beginning. Kaya kami mga propesya tama. Because God is all-knowing. Kung papanong si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae, ganon din. Hindi siya nadaya. Sino ang nadaya? Yung kanyang wife. Sino yon? Ang church ang nadaya primero. Tayo yung nadaya. Tama ba? Ha? Pero ibinalik niya tayo noong ating Redeemer. Kaya tinawag din siyang Redeemer Shall we say amen? Redeemer natin siya. Through His blood. Purihin ng Panginoon. I hope na ito'y malinaw sa atin. So, ilang espiritu hinatanggap ng tao? Lagi singular yan Spirit Amen. Isa lang ang source of life. Ulitin ko, Francis. Isa lang ang source of life. Yung nagligtas kay Kristo sa krus. Amen. At yung nagbigay ng kapangyarihan kay Kristo Jesus. All the power is given unto me. May nagbigay At yung Diyos na yon, yun po yung Diyos sa eternidad na sa lahat-lahat. Tama? Amen? Siya sa lahat-lahat. God. Ano sabi ni Pablo? Ito. Sorry. Ayan. And when all are made subject to Him, ibig sabihin, lahat ay nakontrol na ng Panginoon. Then the Son Himself shall also be subject to Him who put all under Him. Magpapasakop naman ang anak sa Ama. In order that Elohim be all in all. Yung anak nagpasakop, tama. Sino yung naging overall? Si Elohim. Siya ang naging overall. Tama. Ibig sabihin, sinuli na niya yung kapangyarihan ay pinagawa niya sa redemption. Dito. Dahil sinangtified na ang tao pagdating ng eternity. Tama. Nasanctified na ng presensya ng Ama. Dahil bababa ang New Jerusalem. Bababa ang Ama. Kalakip ng mga banal. Tinawag po yan New Jerusalem. Yun ang sinasabing in order that Elohim be all in all. So we say amen. Naintindihan natin. Malinaw ba? I believe ito'y malinaw pa sa sikat ng araw dahil ilang panahon na natin tinatalakay ito, mga anak, mga kapatid. Ayaw may madadaya sa atin o sa inyo. Mahalin natin ang salita ng Panginoon dahil ito ang direction natin. So, say amen? Ito ang direction natin sa pangakong rapture. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Sige po mga anak, mga kapatid, tayo magpasalamat sa Panginoon. Amang banal na nasa langit, walimis ang